Hi guys, flex ko lang ang tahi ng asawa ko. Siya po ay nagbubuo ng polo. Yan po ay school uniform na hinahango sa taytay. Pag kinuha doon yan ay nakakat na, bali tatahiin na lang. Kami na din ang bahala sa sinulid at langis na ang makina. Kagandahan pag polo, hindi mahirap tahiin, lalo na kung gamay na ito. Dati na namin itong gawa bago mag-pandemic, kaya lang nahinto dahil wala ng pasok ang mga estudyante. Sobrang na-stress kami dahil sa pandemic. Wala na kaming income, di namin alam saan kami aasa. Kaya naisipan ko ulit mag-ibang bansa para makaahon kami. Kaya kami ng asawa ko ay nag-LDR muna. Kapag LDR, tiwala ang kailangan. So ayan, tinitiklop niya na para ilagay sa plastic dahil bukas ay may tricycle na maghahatid ng kanilang mga gawa. 250 per head ang singil ng tricycle. Diba mahal? Kung tatlo sila, bali may 750 ang driver. Mainam talaga kung mayroon tayong sasakyan. Kahit motor lang o kaya e-bike, sa sobrang taas ng pamasahe, talaga namang dadami, lalo ang wrinkles ko sa mukha. Parang ayaw ko na yatang umuwi, charot lang po. Sobrang hirap talaga sa Pinas, kaya dapat sa mag-asawa ay nagtutulungan. Kahit nasa ibang bansa si Mrs., kailangan din nating magsumikap bilang lalaki para matulungan ang ating partner in life dahil sa hirap ng buhay, hindi kakayanin. Ang ating mga sahod ay sapat lang para sa mga pangangailangan ng ating mga estudyante, kuryente, tubig, at kung ano-ano pang mga bills. So ayan guys, malapit na siyang matapos. Kaya kung kayo ay kukuha ng subcon, dapat ay kukuha kayo ng maganda ang bigayan ng presyo para hindi naman kayo lugi sa pamasahe at sa mga iba pang gastusin. Marami ngayon nagbibigay ng subcon pero mababa pa rin yung presyo at marami din namang mga piece rate na mababa din ng presyo. Kaya guys, pili kayo ng maganda yung presyo na hindi naman kayo lugi. So hanggang dito na lang ang aking maibabahagi sa inyo about subcon. Bye-bye!